Okay, welcome to our G10 SMAU first quarter review, part 3. Okay, we're done with the part 1 and part 2. Let's start with the part 3, number 1. You are working with multiple welders on a project and you notice inconsistent weld quality across sections. What could be a contributing factor? So nagtatrabaho ka bilang welder sa isang project kasama ang iba't ibang welders. Napansin mo na iba-iba yung quality ng weld na nagagawa. Ano kaya ang dahilan? A, dahil inconsistent ang welding equipment settings, iba-iba ang settings ng equipment, iba-iba yung equipment na ginagamit. B, varying base metal thickness, iba-iba rin yung kapal at tibay ng bakal na ginagamit nyo. C, dahil iba-iba ang welding techniques, dahil iba-ibang welder, iba-ibang techniques. Or D, all of the above. So bakit inconsistent yung quality? Siyempre, ang sagot ay all of the above. A, B, and C are those reasons why there is inconsistent weld quality. Dahil iba-iba yung nagwe-weld. Next, number 2. You are welding a structure that will be exposed outdoor elements. What type of electrode should you use? So mag-weld ka ng isang output or project na i-display mo sa labas ng bahay. Mahanginan, maulanan, at malalambigan, maarawan. So ano kayang magandang electrode ang dapat mong gamitin? Low hydrogen, cellulose, high carbon, or aluminum electrode? Siyempre, ang tamang sagot dyan, low hydrogen electrode. Matibay siya sa araw, sa ulan, at sa lamig. So pag ito ang ginamit mo, hindi kagad masisira ang weld mo. Number 3, after welding, you observe that the metal has rough surface and irregularities. What could be the issue? Habang nag-weld ka or after mo mag-weld, napansin mo na magaspang yung bakal mo, yung surface ng bakal mo at merong irregularities. Pag sinabing irregularities, hindi siya regular. Merong malaki, merong maliit, magaspang siya, may payat na weld, may makapal, mataba. In short, may irregularities. At bakit kaya ito magaspang? Ano kaya ang dahilan? A, sobra ang spatter mula sa electrode na lumalabas. B, hindi malinis ang iyong base metal. C, masyado malaki o makapal ang electrode mo. D, shielding gas was too low. So, syempre, ang tamang sagot ay excessive spatter. Ang spatter ay isa sa mga external welding defect. So, pag sobrang spatter, syempre, magiging magaspang yung bakal mo. Ito yung parang maliliit na tigyawat na nakadikit sa bakal natin. Okay, number 4. You need to weld a joint that is not properly aligned. What is the best approach? Mag-weld ka, pagdudugtungin mo ang mga bakal or dalawang bakal na hindi naman properly aligned. In short, hindi sukat, hindi pantay. Anong approach ang gagawin mo? A, I-weld them as they are. Bahala na, i-weld na lang. B, use clamps or fixtures to align them properly before welding. Gagamit ka ng clamp, marami tayong klase ng clamp, or fixtures para i-fix yung bakal para ma-align siya bago siya i-weld. Or C, bilisan, increase the welding speed to compensate. D, use larger electrode to fill gaps. Lakihan yung bakal, lakihan yung electrode. So, syempre, ang tamang sagot, use clamp or fixtures to align them properly before welding para hindi siya gumagalaw, para magpantay siya. Okay, number 5, during welding, you notice that the welds are consistently weak. What should you check first? Habang nag-weld ka, napansin mo, bakit kaya hindi matibay yung weld ko? Ano kaya dapat ko munang i-check? Bakit kaya nababaklas pa rin, natatanggal pa rin yung joint ng welding ko? Anong dapat i-check? A, welding technique. B, base metal, gaano kakapal yung bakal. C, electrode condition and type. D, welding environment. Siyempre, ang tamang sagot, the electrode condition and type. Ano ba yung electrode na ginagamit mo? Para ba talaga yan sa pag-joint ng dalawang bakal? O baka pang filler lang yan, baka pang hot pass or capping yan. So, tamang sagot, electrode condition. Baka naman yung electrode mo ay maliit. Hindi siya para doon sa bakal na yon, hindi siya akma. Baka yung electrode mo naman ay nabasa na-expose sa humidity and air. Next tayo, number 6. You are required to weld a joint with both high strength and good appearance. What is the best approach? So, kailangan mo makapag-weld, makapag-joint ng bakal na merong matibay at magandang itsura.
So quality ang hinahanap dito, hindi lang quantity. Anong approach ang gagawin mo? A. Use high-speed welding technique. Bibilisan mo yung travel speed. B. Employ consistent welding technique with proper heat control. Gagawin mo, magiging consistent yung welding technique na gagamitin mo, hindi ka pa iba-iba, at proper yung heat control. Tama lang yung voltahe ng kuryente na gagamitin. C. Increase the electrode diameter. Palitan yung electrode na mas malaki, mas makapal, kagaya ng 7018. D. Weld with machine set to the highest current. I-set daw yung machine sa mataas na voltahe. So, ang tamang sagot, syempre, gusto mo ng quality, gusto mo high strength, gusto mo good appearance, dapat mong i-apply na technique ay consistent welding technique with proper heat control. Next tayo, number 7. Your welding helmet lens is fogging up, making it difficult to see. What's the best solution? Habang nag-weld ka, napansin mo, lumalabo na yung lens ko. Hindi ko na masyado makita. Anong solution ang gagawin? A. Clean the lens with water. Linisan, basahin ng tubig. B. Use lens with anti-fog properties. Gumamit ka ng lens na anti-fog para naman clear mo pa rin makita ang wini-weld mo. C. Weld with your eyes closed. So mag-weld ka raw na nakapikit. D. Increase the welding current. Taasan mo na lang ba yung voltahe? Siyempre, ang tamang sagot, use lens with anti-fog properties or fan. Okay? Para kahit mahangina na malakas, kahit magkaroon mausukan, still, kita mo pa rin yung ginagawa mo. Clear pa rin yung lens ng welding mo. Number 8, while welding in a high humidity environment, what should you be cautious of? Okay, nag-weld ka in a high humidity environment. Anong dapat mong bantayan? A, increased spatter. B, reduced welding speed. C, electrode moisture absorption leading to hydrogen-induced cracking. D, poor weld appearance. Nag-weld ka sa isang malamig o mahangin na lugar. Siyempre, ang dapat mong bantayan. A, spatter ba? B, yung travel speed ba ng welding mo? C, yung moisture absorption leading to hydrogen cracking. Yung pagpasok ng lamig na kung saan magiging dahilan ng pag-crack ng weld mo. Or D, magiging poor weld appearance, pangit yung kalalabasan ng weld. Siyempre, ang tamang sagot, moisture absorption, electrode moisture absorption. Dahil malamig, high humidity, ang tendency niyan magkakaroon ng electrode moisture na magkukos ng crack sa weld mo. Yun ang dapat mong bantayan. Number 9, you are welding a thin sheet of metal but notice burn through occurring. What adjustment shall be made? Manipis na bakal ang wini-weld mo. Napansin mo nagkakaroon ng sunog. Nasusunog yung ibang part ng metal na wini-weld mo. Ano ngayon i-adjust mo? A, taasan ang speed mo. Increase the welding speed, travel speed, bilisan ng konti. B, babaan ng welding current. Decrease meaning babaan. C, use thicker electrode. Gumamit na mas makapal na electrode. D, weld from greater distance. Mag-weld na medyo dumistansya ka ng konti. Tandaan, ang wini-weld mo ay manipis na bakal at nagkakaroon na ng maliit na pagkasunog o pagkaitim ng bakal. Ano dapat mong gawin? Siyempre, babaan mo yung voltahe ng kuryente. Kaya decrease the welding current. Number 10, if you notice that the weld area has developed a significant amount of slag, what should you do? Napansin mo na yung wini-weld mong area na bakal, nagkakaroon ng mga slag, dumadami na yung slag. Anong gagawin mo? Yung slag, ito yung nabubuong bakal, nabubuong maliliit na part ng bakal na natatanggal after mo mag-weld. Para siyang kaliskis na pag tiniktik mo natatanggal. A, use higher welding speed. Gumamit na mas mabilis na machine. B, increase shielding gas flow. C, linisin. Clean the weld area thoroughly before starting. Linisin mo muna bago ka magtuloy ng welding. D, adjust the electrode angle. Baguhin mo na lang yung angle ng pagkaka-weld mo. So, tamang sagot, clean the weld area thoroughly. Doon lang nagtatapos. Oo. Kaya naman ang mga mamaya.